Hi guys! Ano yan? Here we go again. Welcome back sa another Tool Talks episode 2. With your hosts, Ma'am Joanne and France. Galang na. What's our topic for today? So, why choosing the right welding machine matters in the Philippines? So, yun nga, unang-una, welding machines are one of the most abused tools in the Philippines. Lalo-lalo na sa mga workshops, sa construction sites. So, choosing the right welding machine, it's not about amperage or price. It's about job type, power stability, duty cycle, and long-term reliability. Kumbaga, ito yung mga guide natin sa mga tawag na ito. Isa rin to sa mga ginagamit kasi sa mga fabrication shops natin. contractors and steelworks. Yes, tsaka lalong-lalo na din sa mga automotive. Yan. Maintenance shop, yung mga mahilig sa sasakyan dyan. And syempre yung mga nag-DIY sa mga bahay. Especially puso na kasi ito ngayon na mag-DIY. Tama. Perfect. An eternity later. Types of welding machines commonly used in the Philippines. Inverter welding machines. Inverter welders are the most popular choices today. Yes. Dahil hindi. Kasi inverter welding machines ang ginagamit sa panahon ngayon. Kasi Inverter eh. Hindi, unang-una, syempre, nakakatipid sa kuryente. Lightweight, portable. Hindi ganun kabigat. Madaling-dalin kahit saan. Tsaka, more power efficient siya. Tapos, yung meron siyang stable arc output. Ano yung mga best for? Best for niya, pang fieldworks, pang fabrication, pang bahay, yun nga, yung nasabi kanina ni Ma'am Joanne na For DIY. for DIY use, ganun. Transformer welding machines, older but still used in some heavy shops. Ang mga pros nito is yung mga very durable and simple internal components. Ang mga cons naman niya is heavy and bulky, higher power consumption, tsaka less forgiving on unstable electricity. Tama, kasi yung mga gantong mga welding machine is tinatawag din na siya na tawag na ito. Pang-industrial yun. Mga pang mabibigat na gawain na siya. Kasi mahirap na yung mga kasi yung mga maliliit lang, baka syempre ma-overuse, hindi naman natin masasabi. Siya yung mga ginagamit mga for company use na ang tawag. Since lagi na siya nagagamit. Ganun. Kasi for continuous yung na work paggamit kasi sa kanya. Tama. How to choose the right welding machine for your job. So, syempre, meron tayong mga amperage requirements. Yan. Mga low amperage range, which is mga fabrications lang, ganon. Then, yung sa mga matataas na amperage naman, which is dun sa mga steel factories na yan, yung mga mabibigat na gawain, mga malalaking bakal, ganyan. Then, syempre, mga cons naman nito, kapag bumili ka ng mas mababang price, mas likely yung usage niya. Pero syempre, pag alam naman natin na pag mas mataas yung presyo, syempre yun yung mga heavy duty na mas lagi natin magagamit. The duty cycle, very important since duty cycle determine how long you can weld continuously. So, yun nga, kailangan nga nating tignan yung duty cycle ng isang welding machine, which is kapag mababa lang ang duty cycle natin, syempre, makikita natin yung tawag na ito, mabilis mag-overheat yung yung welding machine. Tapos pag high duty naman, which is yun nga, tinatawag din nating heavy duty na welding machine, syempre, better for long lasting na pag-welding. Syempre, kapag pag mga for professional use na natin, syempre, pinaprioritize natin yung mga
duty cycle na overall amperage na tinatawag. High stability. So, syempre ngayon sa atin sa Pilipinas, syempre mas pinipili natin yung mga magagandang welding machine, mga quality, yung may mga stable arc control, yung may mga overload protection, syempre iniiwasan natin yan. Anong brand yun? Syempre yung ano, wait lang. Hindi, ano yan? Siyempre, yung mga heavy duty natin tulad ng Reland, Relond? Itronic, Cobywell, yun. Siyempre, by using welding machines, common mistake when buying welding machines is hindi sila nakakabili ng mga pang-protection. Parang okay na, nagagamitin na lang nila yung welding machine. Wala sila yung mga safety protocols. Oo, tama. May mga ano kasi tayo ngayon yung mga Pilipino ngayon, matitindi yung mga mata nila eh. Hindi sila gumagamit ng welding lens, welding helmet. Ginagamit lang nila minsan yung shades nila sa bahay, di ba? Nakikita niyo yan. Ano ba dapat Hindi rin sila gamitin gumagamit nila, ng gloves. Ha? Dapat gamitin nila. Gamitin nila welding helmet, syempre. Hala ko, motor helmet. Pag yung motor. Yan, mga personal protective equipment yun. Naalala ko na, Yes. PPE pala. Ang ating mga welding gloves. Tama, yun. Ito, Yun. itong pinaka-isa sa mga common issue nga sa atin ngayon, which is yung skipping proper safety equipment. Yun na nga yung na-discuss ko kanina, which is hindi nga sila marunong gumamit ng mga... hindi naman sa hindi marunong. Hindi lang Hindi talaga lang sila yung gumagamit gumagamit. kasi nasasanay na sila na walang protective equipment, which is yung welding helmet nga, yung welding Yung gloves, gloves. ganyan. So, next is buying units with unclear warranty support. Siyempre, sa atin ngayon, kailangan natin ng assurance for every purchase. Hindi lang sa relasyon yan. Siyempre, sa welding machine din. Siyempre. Buying units with unclear warranty support. Siyempre, trusted KHM Mega Tools. Dito kayo bumili ng welding machine kasi... Your number 1 to shop portal. Hindi. Siyempre, may warranty tayo dito. Hindi lang basta-basta yan. Na-assist agad natin sila sa mga support or any malfunctions ng mga items na binibili nila sa atin. Baga may assurance sila at subok. Ito nga is yung welding safety essential. Never must skip. Dapat lagi na tayo magsuot ng welding helmet and proper shades. Ano yung mga proper shades, sir? Mga safety goggles? Mga safety goggles, ganyan, welding helmet. Kung may auto darkening kayo, mas maganda yun, syempre. Tapos yung Mga paggamit gloves ng natin. gloves, ganyan. Mga protecting gloves. Mga proper grounding and ventilation, syempre kailangan natin yan. Syempre, mahirap pag nakukulob kayo, dapat may hangin, ma-open ba, gano'n. Siyempre, ang mga safety dapat hindi lang to optional. Dapat lagi natin tong ginagamit. Siyempre, this is for our protection on our eyes, skin, and long-term health din. Please ask question. So, ayun. Dito na tayo sa mga facts, which is yung frequently asked questions. Unang-una dito, are inverter welding machines good for Philippine conditions? So, masasabi natin yes. Inverter welders handle unstable power better and more efficient energy, making them ideal for the in Philippines, which is yun nga, when the word inverter, syempre mapapasok agad sa utak mo is makakatipid ka sa kuryente, which is better sa kung saan mo man gamitin, kung pambahay man o kung pantrabaho, ganyan. Then, siya, durable, which is kaya mong gamitin kahit saan, ganyan. Madali lang, nabibit-bit mo. Then, second. What's welding machine is best for beginners? Siyempre, entry-level inverter pa rin. Siyempre, mas nakakatipid sa atin as beginners na hindi tayo gaanong magagasa sa mga kuryente bills natin. Are recommended due to easier arc control and probability.
Yun nga, dahil nga siya nakakatipid, yun yung best for beginners. Kasi syempre, hindi ka na magreklamo na mahal naman, ang hirap naman gumamit ng welding machine. Ang taas sa kuryente, parang titipid mo yung paggamit mo kasi mataas nga sa bills. So, pangatlo naman is do more amps mean better in welding. So, di natin Not masasabi yan. always. Kasi may mga right amperage tayo na minimit, which is nakadepende yan sa mga material thickness ng ginagamitan natin. Kunyari, mga bakal, makapal. Siyempre, kailangan natin mas mataas na amperage yung mga makakapal na bakal. When kapag maninipis na bakal lang, syempre, yung mas mahinang amperage lang, yung mas mabababa. Final thoughts. Buy the welding machine that's match your work. The best welding machine is the one that match your work, has stable power output, comes with warranty, service support. So, yun nga. Which is yung na-discuss na nga rin namin kanina na kapag bibili tayo ng welding machine, kailangan mag-match yung workload natin. Kung ano lang yung kailangan natin, kunyari, kailangan natin talaga sa makapal na bakal, mas mataas na amperahe. Baga sa mas mababa, yun naman yung mga maninipis lang na bakal. Baga, mas pipiliin rin natin yung mas stable power output. Then, ang bibili natin, syempre, yung may warranty and service support. Whether you are setting up a shop or upgrading equipments, choose the right welder, ensure safe work, clean welds, and long-term savings. So, that's all, guys. That's our episode number 2. Why choose the right welding machine? So, yun, guys, no? Tapos na kami sa episode number 2 ng Philippine Tool Talks, which is topic natin doon is yung why choosing the right welding machine matters in the Philippines. So, yun, guys. Sana may natutunan kayo kahit konti lang. Pero kung marami, yes na yes tayo dyan. That's all. Yes na yes. Yes na yes for you. Bye.